concern nating lahat. Andiyan na. Balikan natin, subukan natin ulit. Secretary Hans Leo Kakdaksek, good morning po. Hello, nadidinig mo kami? Yan. Ayan po, Opo, go narinig ahead. namin, Secretary. Good morning po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Opo. Sek, maghihingi lang kami ng update. Ano na po ang nangyayari dyan at kamusta ang ating mga kababayan? Sa kanila namin dyan at kamusta ang aming mga kababayan. Opo, magandang umaga po sa inyo muli. Sa ating pagmamanman, tayo po ay batay sa utos ng ating Pangulo na tignan ng kapakanan ng ating mga kababayan ay nakikipag-ugnayan po tayo una sa embahada ng ating mga ng DFA sa mga bansang naapektuhan. And then tayo rin ay nakikipagdaupalad sa mga Filipino communities. Personal ko pong nakakausap ang mga Filipino communities kagabi sa Qatar at sa Bahrain, virtual of course, ang pakikidaupalad at sa UAE. At kakausapin pa rin namin ang iba pang mga Filipino community members. In general, sila po ay nasa maayos na sitwasyon. Well-managed po ng host countries ang kanilang sitwasyon at nagpapasalamat po tayo. Pero meron din tayong mga binibigay na serbisyo na katumbas ng binibigay ng mga host countries. Kaya meron tayong mga basic needs na binibigay doon sa mga nangangailangan. Kasama ang OWA ni Administrator PY Kaunan. Higit kumulang lagpas 2,000 na po ang napagsilbihan natin na bigyan ng anumang rasyon o basic needs, dinala sa kaukulang public or community shelters, at meron din tayong sariling mga natukoy na mga accommodations, hotel accommodations kung saan pwedeng matuluyan muna ang ating mga kababayan. Meron na rin tayong natala na mga nagnanais na ma-repatriate. Pero sabi nga ng ating mahal na Pangulo kahapon, safety is paramount. Kaya yung pag-repatriate, lalo na by air, ay hindi po option sa ngayon. Kaya meron pa tayong binibigyang dunas na possible alternative options. Pero ang talagang pangunahing tagubilin ng Pangulo ay siguraduhin safe ang anumang manner in which we will repatriate our kababayan pauwi po. Secretary, sa inyo po pakikipag-ugnayan, gaano na po karami yung mga kababayan natin na nais na po umuwi dito sa ating bansa at sa mga bansa po sila particular nang galing? Yung mga kababayan natin na nais na po umuwi dito sa mga bansa po sila. Okay, umakyat na po sa talaan natin. Yung kahapon pong inuulat ng ating Pangulo ay Filipinos, all Filipinos combined. Pero sa ganang atin, sa mga OFWs, ay ang bilang po natin is 1,000. But to repeat, yung bilang po na kabuuan ng Pilipino ay nasa talaan ng DFA. Pero sa gana ng Department of Migrant Workers, higit kumulang 1,000 po ang nagpalista sa atin. Opo. Yung sinabi ninyo kanina sa pangkalahatan, Sek, ay maayos naman ang kanilang kalagayan. Pero sa ngayon, as we speak, nagbobombahan pa po ba? Meron na kayo nakuhang report kung saan partikular ang may matinding pagbobomba pa rin? Pa rin talagang mga lugar na natatamaan ng drone or missile or rocket attacks. Israel is one at nabanggit din nga ng ating Pangulo na talagang direct ang attacks in terms of rocket, missile and drone fire. And then the other one is Dubai. Meron din mga ulat na meron din sa Oman at sa Qatar. Opo, Sek. So ano ho ang ma-advise natin? Kasi syempre po, yung mga kamag-anakan ng mga kapamilya natin dyan na apektado nitong kaguluhan na ito, ay matindi rin, partner, ang takot. So ano ho ang ma-advise natin sa kanila? Kasi parang ang gulo-gulo po ang mga dumadating na balita sa atin. Ang sa ngayon ang payo ay yun parehas
Yung pa rin ang malakas na tagubilin ng ating Pangulo to please stay safe, stay wherever you are that you consider safe, which means mainly yung places of residence at yung kung ano man ang lugar that will keep you out of harm's way. Kung sa Israel yan o sa Bahrain, kung saan meron silang mga residential and public community shelters, ito rin ay ating pinapayo na puntahan at doon muna sumukob. Of course, sumunod sa host country protocols. Yan, nabanggit din yan ni Pangulo kahapon. Mahalaga yon kasi yung host country protocols, kabilang na dyan yung pagbibigay ng mga warnings, mga alarms, no? Halimbawa sa Israel, yung Israeli Defense Forces nagpapahiwatig through sounding of alarms, at sa ibang bansa sa Gulf states ay ganun din ang sistema. So makinig po doon at sumukob, no? Merong response time din yan, pati yung adequate response time na segundo ay dapat tugunan din at dapat pakinggan din ng ating mga kababayan. Within a matter of seconds or minutes, dapat pumunta kagad sa kaukulang shelter. And of course, take the advice again of the host countries in terms of paglabas, kinakailangan lamang. But of course, having said that, we know that in places in the Gulf and in Israel, meron pa ring work-life na tinatawag. Patuloy pa rin ang trabaho ng karamihan ng ating mga OFW. So ganun na lamang po siguro. Go to work, go to your work routine if necessary, and then of course stay safe, stay indoors. Don't go too far away from where you are safe. Secretary, with the development po dyan sa Middle East, meron po ba tayong nakikita na pangangailangan para i-raise yung alert level doon po sa mga bansang apektado dyan? Ng augmentation or rapid response teams, no? Kaya't we're working closely with Secretary Tess Lazaro and the Department of Foreign Affairs. Kung nahirapan pumasok sa ngayon sa mga states sa mga bansa na apektado katulad ng Israel at Gulf states, doon tayo sa surrounding areas, and that way pwede na rin natin manmanan ang possible places kung saan pwede sila tumawid. Kaya doon tayo sa surrounding areas pupunta. Hindi ko muna tutukuyin ng detalye. Opo. But rest assured na meron din tayong mga response teams that will hit the ground very soon. Oo, pero ang sinasabi nga po ninyo at direktiba na rin po ito ng Pangulo na dapat ang pangunahing isasaalang-alang ay ang kaligtasan ng mga kababayan natin. Pero kung sila po ay lilipat ng ibang lugar, paano po ang pag-secure ng kanilang mga buhay para sa ganun ay hindi sila mapagitna sa kaguluhan na yan? Kasi sarado pa rin ang airspace, hindi po ba? First and foremost, security is important. Kaya't hindi naman natin sila papayuhan lumipat ng lugar kung hindi pa safe in terms of paglipat, lalo na kung masela ng areas na kinasasangkutan nila, kinalalagyan nila. Kaya't ang payo nga natin is to stay safe, and there will be an appropriate time. Timing is everything when it comes to repatriation in this case. At sabi nga ng Pangulo, hindi pa ito yung panahon, but we are working on the eventuality na magiging safe na to repatriate, and we will act at the appropriate time, at the appropriate moment. Alright. Meron na lang ako huli, partner. Sec, ano po ang reaksyon ninyo? Marami po kasi yung mga nagiging diplomat, akala mo taga foreign affairs natin, sinasabi na bakit hindi na paghandaan itong ganitong klaseng sitwasyon. Wala tayong kaalam-alam na, walang kaabog-abog na ito ay sasabog. So kayo, ano ang reaction nyo doon na may kawalan daw ng hindi paghahanda ang ating mga otoridad? Tayo po ay handang-handa kasi itong mga crisis manuals at contingency plans ay nakahanda na po yan. It's a matter of implementing the same. Ibig ko sabihin, yung pagkakaroon ng tulong or aksyon sa larangan ng on-site
services and evacuation, and then preparation for repatriation, and then preparation, and then eventual reintegration. So yung tatlong segmento po na yan, na pag-aralan at paghahandaan na po yan. Hindi lang talaga natin kailangan ilahad ang lahat ng detalye, lalo na sa larangan ng on-site services at repatriation. Kasi as you mentioned, Ms. Doris, seguridad po ang mahalaga dito. Kaya sana maunawaan lang ng mga kababayan natin. I wish there would be time to explain all these frameworks and processes, etc. But this is not the time to do that also. The best time to explain this is kapag wala tayo sa panahon na ganito. Pero sa ngayon, implementation mode na po tayo, and rest assured, merong crisis and contingency plans that have already been in place as between especially the DFA, the DMW, and yung whole of government teams na inatasan ng Pangulo, nakahanda na po yan. So ibig ko sabihin, si Secretary Ted Arbosa and yung kanyang online medical services, yan po ay nakahanda na rin. Ang DICT, Secretary Henry Aguda, ay sinabi na rin po niya that internet connections between the families and their loved ones abroad will remain strong at sufficiente. And then Secretary Rex Gatchalian, nung isang araw ay nagbigay rin ng reiteration and assurances si Secretary Chris Roque sa larangan naman ito ng livelihood sa pag-uwi. And of course, Secretary Kiko Benitez sa pagsasanay. So everything is in place. We are in implementation mode. And meron pong proper plans and frameworks, rest assured, na pinapagana na po ngayon. Hindi po tayo makakagalaw kung wala tayong plano at framework to begin with. Secretary, siguro alam naman po natin na pabago-bago yung sitwasyon dyan sa Middle East, di ba? Hindi natin tansya kung ano yung plano ng mga leaders dyan. Pero sa mga OFW po at mga kaanak nila na nakikinig sa atin ngayon, ano po ang advice na ibinibigay ng DMW sa ating po mga OFW doon? Dapat na rin ba sila magpalista for the repatriation, or po pwede naman na mag-stay muna sila kung nasaan sila at magido sa mga trabaho po nila, Secretary? Yeah. Well, tatlong bagay ang kailangan sa alang-alang. Una, yung talagang kailangan natin, we cannot overemphasize, we cannot be redundant when we keep reminding our people to stay safe, to hunker down, to avoid, for instance, yung mga basics, not avoid staying in so close to windows and such other kinds of areas habang may atake. Stay as much as possible on lower ground. Stay as much as possible indoors. Makinig sa host country protocols. Ayan. And then, of course, in terms of political views and statements, huwag pong makihalo sa mga ganyang klaseng usapin o debate sa social media, iba pang forum. And then, of course, sabi niyo nga, tama po kayo, Sir Robert, yung pong pagkakaroon ng palista, kada bansa merong Facebook page ang Embahada at Migrant Workers Office at ang OWA. Nandun po ang pagpapalista in terms of basic needs. Kung ano man po ang pangangailangan ninyo. Kung kailangan ninyo ng accommodation, hotel o accommodation facility, or community shelter ng pamahalaan ng host country, pwede po kami rin tumulong ng makipag-ugnayan. Pwede rin po kaming magbigay ng serbisyo in terms of transport, pagsundo from one place to another. But as I said, hindi po natin hinihikayat lumabas kung hindi naman kinakailangan. And then lastly, dito sa repatriation, yes, pwede rin po magpalista at this stage. Mahalaga nga po magpalista na at this stage para alam na po namin kung nasaan kayo. Meron na rin kami kung ilang mga pinapadalang mga survey sa email para malaman kung sino nangangailangan ng tulong. So tama po yung payo na yun. Magpalista na po, tumungo sa Facebook pages ng ating mga respective embassies and migrant workers offices and OWA offices abroad. So maraming salamat po. Mag-ingat po. God bless. 1348 ang hotline. 1348 ang overall hotline. +632 kung nasa abroad. But of course, ang kada embahada
kada post, kada Philippine Embassy at Migrant Workers Office abroad, meron din sariling hotline. Matagal na rin pong nabigay yung advisory na yan. So tumungo lang po sa website at Facebook page ng ating embahada, ng inyong embahada, para malaman yung mga hotlines per country. But 1348 is the general hotline. Ayun. Alright. Sec, maraming Thank you salamat very po, much ha? po. At mag-ingat po kayo. Salamat po. Iyon. Oo. Yes, Pasensya Ms. na. Doris, Sir Robert, God Ayun. bless po sa inyong tagapakinig, tagapanood. Maraming salamat po. Si Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers or DMW partner. Yeah, pasensya lang po dahil ang koneksyon